Grabe, ang simple-simple po ng mga pinag-usapan natin pero I'm sure po marami pong natutulungan tong mga payo ninyo. Meron ako pang isang importanteng ipapayo, no? Opo. Marami ang nababaon sa utang dahil sa mga naghahanap sila ng mga get rich quick ideas. Oh, yes. Lalo na yung mga ideas na, uy, kikita ka dito. Pagbigay ka na meron 10% na interest pag nag-invest ka dito. And at first, they will receive 10% interest. Ngayon, di magyayaya pa sila. Di sa'yo ngayon mag-invest, ibibigay mo sa kanila ngayon. Na do sa yun, malaking scam na kagad yun. Tingnan nyo kagad kung 10% ibibigay niya sa iyo, yung nagme-manage ng business must at least earn mga 20% markup o 20% income. Neta, ikaw ba naman, kasi alangan naman ibigay niya sa iyo 10%, sa kanya maiiwan 5 lang, 2% lang, di ba? Obviously, kailangan at least 10% man lang sa akin. Anong negosyo yun para kumita ka ng 20% ng ganun-ganun lang? On a monthly basis, ha? Oh. Parang, na yung kagad? Hindi na kagad, kumaga too good to be true na kagad. So marami, doon na ubabaon. Yung ipinag-ipunan nila, nawala ng isang iglap. Kasi hindi na magbabayad, hindi na magpapakita. Hahabulin ka ngayon ng mga nag-invest din sa'yo. Di wala ka ibabalik. Kawawa ka. Mababaon ka sa utang. Kaya yan ang mga mabibigat na dapat mong iwasan. Kasi ayaw din ng Lord yun yung mga get rich quick mga type na. Ayaw po ni Lord yun? Kasi ang gusto ng Lord yung dahan-dahan. Kasi sabi sa Proverbs 21 verse 5, steady plodding brings prosperity. Look at the words, hasty speculation brings poverty. Marami pong nababaliw ngayon. Oo. Bakit? Nababaliw po sa utang. Nababaliw sa utang. Actually, Kuya Bong, may tanong nga po kay Kuya Erwin. Kung sakaling may team song tayo sa araw na ito, ano po kayang magandang team song tungkol sa mga utang, gano'n? Then, narinig ko lang yung kanta kasi ni Imelda Papin. Sabi niya, wag mo akong tignan na para bang uutang ka. Wow! Huwag na lang. Huwag yung tingnan. Sige, bye-bye. Ayos yun okay na. Ganda. Pero, mga kuya, kahit po nakakatuwa yung ating pag-uusap, pero totoo po yan, marami po tayong mga kaibigan, mga kapatid, na nababaon po sa utang. Kaya mga kuya, sa tingin niyo po, ano po kaya mga magagandang payo parang ating mga kapatid ay hindi po mabaon sa utang? Ayan po. Yun. Oo. Naku, magandang magandang usapan yan. So actually, sa totoo lang, maraming nababaon sa utang. Hindi naman nila gusto talaga mabaon sa utang. Di ba? Kawawa naman. Kasi ako, nakita ko lang to, no? Sa mga, iba na, sasandanan nila yung ATM nila, hindi pa nila kinikita. Hindi pa nila kinikita. Kawawa. So parang, wala na, magiging buhay na nila yon. Kaya tama yan, tanong mo yan, na paano nga ba? Paano natin maiiwasan yung ganung bagay? At siguro, pagkatapos nito, siguro sa ating susunod na segment na pwede natin tingnan, ay paano naman tayo makakawala kung nandudong ka na? Opo. Okay, yan. So yun natin mga tingnan pag-uusapan. Okay, Erwin, simulan na natin. Ano po bang maipapayo ninyo? Bukod sa utang. Hanggat maaari, wag umutang. Tsaka yung utang, meron kasi mga utang na hindi mo maiiwasan. Na talagang darating mo na buwan-buwan kunyari, sasabihin na miral ko sa iyo, ito, utang mo sa akin, ha? Yung maiwasan yun, eh. Pero yung mga bagay na maiwasan mo naman, pwede kang hindi umutang, iwasan mo. Mahirap kasi may utang, naranasan ko na yan. Hindi ka makatulog, dahil mong iniisip. Sa madalas na tayo, Erwin, sabi nyo, yung monthly, for example, talagang kuryente, tubig, in a sense, parang utang yan, di ba? Oo, utang talaga. Pero, yun ay bahagi na ng iyong supposedly budget. Oo. Okay. Kasi parang siya, postpaid ang tawag dyan, no? Parang magbabayad ka pagkatapos mong magamit na. Oo nga. Oo. Tama. Postpaid yan. So, pero napakaganda ng totoo yun, no? Parang may mga tao na, kung gusto mong hindi matrap sa utang, kailangan, desisyonan mo na hindi mangungutang.
Oo. Pero Desisyonan mo na. Pero kuya, 'di ba, kahit gustuhin po natin hindi tayo magkautang, marami na po tayong mga kaibigan, mga kapatid na andun na po eh. Pero mga kuya, baka pwede niyo po kaming payuhan. Ano po ba yung mga signs or red flags? Bakit natatrap tayo o nababaon tayo sa utang? Baka bigyan niyo po kami ng mga examples na baka pwede naming maiwasan na siguro moving forward po siguro. Sige. Siguro ito una, yung lifestyle natin. Checkin natin yung ating lifestyle. May mga tao na ang lifestyle nila ay talagang laging credit, no, kasalip na magbayad ng cash. So, kunyari, hindi naman masama sana mag-credit card kung alam mo na yun ang equivalent ng normal mong gastos. Pero iba talaga, sobrang credit ng credit, hindi na binibilang, wala silang budget, wala silang records ng kanilang kita, wala silang records ng paano sila, kung magkano pera pumapasok, at saka magkano pera dapat lumabas. So importante kasi yun na parang yung lifestyle natin, kasi sabi nga ng Proverbs, for example, sabi niya, do not withhold good from those to whom it is due. Do not say to your neighbor, go and come back and tomorrow I will give it. When you have it with you. Di ba? Para siya sabi na kagad, kung kaya mo naman ng bigay na ngayon, kumbaga, kung kaya mo ng bayaran ngayon, in a sense, kung i-apply natin sa pera, bayaran mo na, wag mo na ipagpabukas pa. Kasi nagiging lifestyle na yun na parang bukas na. Hanggang sa hindi mo alam, ang dami mo na napagpangakuan ng bukas na. Ngayon yung pera mo, hindi na kasya. Di ba? Na ano ka na, nabaon ka na. Magugulat ka na lang, ang dami ko ng pinagkakautangan. So yun. So yun is lifestyle na ganoon. Delikado yun. Si Kuya Erwin, sa bangko yan nagtrabaho. Kuya Erwin, paano ba mga yan na nagtrabaho sa bangko na ganyan? Ay, mga utang. Sa bangko, okay lang naman umutang kung para sa negosyo yan. Mga pang personal, sabi ko nga, hanggat maaari, iwasan niya. Lalo na yung mga credit card. Noong araw, marami kaming credit card. Pero ngayon, minimaintain ko isa lang. At saka hindi ko pinapatagal yan. Pag ginamit ko yung credit card ngayon, sinisiguro ko na bukas o makalawa, binabayaran ko agad. Yes. Ayaw kung nagbabayad ng interest. Yun ang papatay sa'yo, yung interest. Yun, totoo yan. Yung mga hilig sa hulugan, no? Hulugan. Kasi sa credit card, yung binabayaran lang yung minimum due. Wala na. Ang laki na ng interest na dinadagdag kasi isipin nyo, bawat buwan, 3.5%. No? Ewan kung tumaas na, 3.5% monthly. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Kumbaga kung sa annual yun, isipin mo kung 4 na lang, 4% sa 12, ilan na yun? 48%. Ibawas mo na yung mga 0.5 na ng konti. So mga hindi bumababa ng 42%. On an annual, ang bigat nun. Ang bigat na interest yun. So kung hindi ka nagbabayad on time, kasi kunyari kung gagamit ka ng credit card, para for convenience purposes, hindi ka nagdadala ng cash, make sure na bayaran mong buo pagdating nung statement due. Pag dumating na yung statement, at least na-delay mo ng 2 months, bayaran mo pa rin ng buo kasi it's just but natural na meron ka ng budget. So wala kang kumbaga alam mo na talaga itong ginastos mo eksakto lang do sa kaya mong bayaran. Yun. So pag hindi na, pag lagi ka ng minimum due, red flag na yan na mababaong ka sa utang. Paghirap ka ng magbayad. Yun, yung mga deferred mo na, tapos yung 4 na credit card, yung isa, uutangin mo dito, lilipat mo sa kabila. Parang iniikot-ikot mo na siya. Wala na yun. Alam mo na, mababaon ka na sa utang nun. Pero may binanggit ka na Kuya Bong kanina tungkol sa yung financial management. Iyan yung budget. Alam mo, para makaiwas ka sa utang, hindi naman kasi lahat ng utang masama at hindi ko sinasabing talagang kasalanan mangutang kasi may mga pagkakataon na kailangan mo talagang umutang, lalo na yung mga matinding pangailangan. Kunyari, nagkasakit ang anak mo at wala kang pera, wala kang ibang paraan kundi mangutang. Pero kailangan bayaran mo agad. Pero yung mga ibang pagkakataon naman, pwede namang hindi umutang. At dyan mo titignan yung budget mo, yung mga buwanan mong mga gastusin,
uunahin mo yung ano yung pinaka-importante. Siyempre yung pagkain, yung education, transportation, andyan ang lahat yan eh. Iba-budget mo. Tapos kung may mga pasobra ka, doon mo lalaruin kung ano uutangin mo para saan. Saka dapat magandang layunin mo kung uutang ka. You have a purpose. Kasi mga iba, uutang for the wrong purpose. Uutang para sa kanilang bisyo. Uutang para, sabi nga, napag-usapan natin kanina, may sabi, we buy things we don't need with money we don't have in order to impress people we do not like. Yes. Mga ganun ba? So, nakakatawa, no? Pero mga kuya, total na pag-uusapan po natin yung lifestyle. May I get your thoughts on this po? Yung kasabihan na buhay mayaman, utak mahirap. Can you expound po? Ano po ba ibig sabihin nun? Buhay mayaman, utak mahirap. Okay. Alam mo, ito no, marami nagsasabi na dapat yung ibang tao utak mayaman kaya bili ng bili. Sa totoo lang baliktad. Karamihan ng kilala kong mayaman, napaka-ingat sa paggastos ng pera. Hindi sila basta-basta gastos ng gastos. Kaya ang madalas, yung utak mahirap, yun ang kasi gusto nilang magpa-impress na mayaman sila. So bibili sila ng bagay na hindi naman nila kayang bayaran o magbibili sila ng mamahaling cellphone. Wala naman silang panload, di ba? Parang sayang naman. Bibili sila ng magagarang bag. Wala na silang mailalagay sa loob. Kasi nga, naibayad na nila. So, ang hirap ng kanilang kalalagayan. So, dapat, di ba may kasabihan, live within your means. Sa atin, mas mahalaga, live below your means. Kasi pag living within your means, parang break-even ka lagi eh. Pag ikaw ay living below your means, at least may surplus ka pa. At yung surplus na yun magagamit mo yun sa pag-ipon. Kapag hindi ka na nakakaipon sa isang normal na kalalagayan sa buhay, yung mga sakit, emergency cases yun eh. Kapag di ka na nakakaipon, matatrap ka na rin yan sa utang. Kasi mayroong mga pangyayari sa buhay na mga emergency, saan ka huhugot kung hindi ka nag-ipon? Di ba? So kailangan mag-iipon ka. Kaya nga, ang rule namin sa buhay, kapag nag-iipon, may dalawang dahilan yon. One is investment savings at saka emergency savings. Yung emergency savings, yung iba-ibang paraan. Mayroong nilalagay mo sa insurance, paari namang talaga nag-iipon ka on your own para just in case na mayroong pangyayari, ready ka, hindi ka rin mabibigla. Kasi hindi mo maaalis yun, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas eh. So may emergencies ka, may emergency savings ka. Yung investment savings naman, kasi yung pera mo, kunyari kumikita ka ngayon, halos sapat-sapat lang eh. Pero because you're planning kasi dapat meron ka ring financial plan eh. Meron kang financial goals. Kapag may financial plan ka, may financial goals ka. Meron kang target, a certain amount of money na kailangan normal na kikitain mo. So, nag-iisip ka ng investment. So, pinaplano mo rin yon. So, iniipunan mo yung investment na yon. Okay? Iniipunan mo yon para meron kang kita, para meron kang added or kung pwede man ay passive income. Yung iba nga nag-i-invest sa tinatawag din ng gold investments, no? Nag-iipon sila pero tiyatsaga na gold kasi yung value tumataas. Iba naman nag-iipon sila ng investment para sa lupa which is nag-appreciate din yung value. Pero iba bibili ng kotse, very depreciative. Ubus agad. Pag bumili ka ng coaching bago ngayon, doon nag-i-invest, bukas yan, paglabas yun sa tindahan, ang baba na ng value agad noon, tanggal na kaagad ang 10%. Hindi mo na mabebenta ng equal value yun. Di ba? Kaya talo ka na kaagad. Maliban na lang kung collectibles yung binili mo. Yung collectibles, iba rin yun. For investment purposes din yun. Tipong mga vintage na talagang hinahanap-hanap ng mga collectors. Yan. Meron po kayo bibenta. Ay, sige. Meron po akong collector's item na kotse. Baka gusto yung pong bilhin. Anong collectors mo, ha? Baka matchbox. Yun nga lang, hindi na umaandar. Pero pwede nyo i-collect. Okay. Hindi, joke lang. Diba, hindi. Meron namang iba, tawag dito, kahit sa relo. Di ba, minsan, yung investment nila,
bibili ng mamahaling relo, pero hindi parang hindi naman ginagamit, tinatago lang. Unless kung ang investment mo relo. May kasi mga relong investment For example, merong nabili niya lang yung Rolex niya. Halimbawa lang to marami ng peking Rolex yan. Pero halimbawa lang, ito totoo, 60,000 lang niya nabili. May binibenta na ng 300 plus, 400,000 plus. Kasi investment yun. So iba-ibang paraan ng tao to invest. Pero ganun pa man, you have to have an investment savings para alam mo kung paano yung kikitain mo. Pero yung mga ganong bagay na investment, mga windfall lang yun. Pero yung investment na dapat continuous, may passive income ka. Passive diba? income. Kasi kapag ang investment mo, nagiging fixed asset lang at hindi ka liquid, delikado rin yun. Mahirap din yun. Kaya merong tinatawag na yung mga gold investments na paper na lang. Hindi na yung actual gold bullion. Paper na lang para readily saleable yun anytime. Yung mga bonds, yan. Mga bonds, ganyan. Mga investment, mga bonds. So yung mga stocks, inaaral yon. Hindi papasok basta-basta, inaaral yon. So part yun ng iyong investment savings. Kapag wala kang ganun, medyo malalagay ka talaga sa trap ng utang. Ibig sabihin, baka hindi maganda yung spending mo. So tama yung sa mong kahi ni Kuya Erwin kanina, yung payo ni Kuya Erwin, isulat mo how much you own, how much you owe, how much you earn, di ba? Isulat mo how much you still have para ma-manage mo siya ng tama. Ngayon, dun sa how much you earn, i-compare mo dun sa how much you spend. Kung mas malaking spending kaysa sa you earn, checkin mo ano yung mga priorities na dapat mong gastusin at ano yung mga pwedeng mabubuhay ka na hindi kailangan bilhin. For example, hindi mo kailangan magmerienda sa, let's say, sa mga fast food. Dahil mahal din Opo. Hindi, wag ka doon. Wag ka, kape. Kung kaya mong hindi magkape ng 100 pesos per cup, hindi ka magkape ka na lang ng tigpa 5 pesos. Di ba? Meron namang kaping tigpa 5 pesos. O di, doon mo check-in kung saan ka pwede. O baka naman pwede ka mabuhay na walang kape. Ayan. Kung gusto mo naman, magbenta ka ng kape. Yun. Para meron kang kape na nakakabenta ka pa, kumita ka pa. It depends on yung idea mo. So, ikusulat mo yun. Susulat mo yung kung ano yung mga pwede mong palagpasin. Ang galing po. Thank you po. Pero mga kuya, meron pa po akong tanong sa inyo. Sige. Kasi po, syempre, gusto nyo pong makaipon, magkaroon ng mga investments. Kaya pwede bang hindi na lang tayo magbayad ng taxes para imbis na ibayad ko sa tax, maipon ko na lang kung sakali may pang-emergency pa ako, di ba? Mga kuya, any thoughts on that? Kuya Erwin, Kuya Bong? Kung gusto mong pabilanggo, okay lang. At least libre pagkain mo. Libre pagtirahan. Pero mga kuya, kailangan ba talaga natin magbayad ng tax? Siyempre. Siyempre yan. So, pag nahuli ka at hinabol ka ng BIR, mabibigla ka ng bayad, hindi mo alam saan kukunin. So iba kasi, nakanda ng kita, no? Pagkatapos nung na-audit sila, nako, yari. Talagang, ang laki talaga ng babayarang taxes. So, hindi ka na lang na-trap sa taxes sa babayaran, matatrap ka pa sa mga corrupt na maniningil. Tsaka yung mga iba, yung mga pandarayan, mga iba hindi dinideclare yung mga income nila. Kaya nakakalusot sila. Pero nakikita naman ng Diyos yan alam niya Eventually, ka rin. Mahuhuli ka rin. Mahuhuli. So, naniniwala po ba kayo mga kuya na talagang eventually, kahit na gaano mo siya itago, it will be found out? Oo. Sin will find you out sin will find you out. May mga makakalusot, wala namang problema, makakalusot sila, pero sa eternal consequence, hindi mo malulusotan. Kasalanan po yun, mga kuya. Psalm 73. Pero ganun pa man, for practical purposes lang sa usapan natin, magandang magbayad ka ng maayos sa tax. So anong gagawin mo? Dapat aralin mo how to compute your taxes properly. Ayun po. Kasi minsan, dependent sila masyado sa accountant. Kung ikaw ay business person, syempre may accountant ka, may external auditor ka pa. Pero kung ikaw ay ordinaryong tao, kung hindi mo hindi mo afford na malaman yung mag-hire ng accountants.
Now, even if you can hire, minsan yung accountant mismo, hindi rin ganun ka-knowledgeable. So you cannot really fully trust. Kasi may mga accountant na they're claiming themselves to be accountant pero hindi sila ma-CPA. O kaya naman, CPA sila pero nagsa-shortcut din. Nagsa-shortcut din. So hindi kayo magkapareho ng values. So I would advise, aralin mo. Meron namang website, pakikita mo doon how to compute taxes and what are the required taxes to be paid on a periodic parang schedule. May mga schedules yan eh. Paano ini-schedule ng withholding tax, kunyari kung may VAT yan, may schedule ng VAT, may mga schedules yan. So dapat alam mo rin yan para hindi ka maababaon sa mga bayarin. Para na-i-schedule mo ng maayos yung yung gastos mo. Pero sa mga exempted sa tax dahil maliit naman yung kita mo, at least be responsible na ayusin mo yung paggastos mo kasi total exempted ka na nga sa tax eh. So ayusin mo na lang yung paggastos mo. Tapos wag mong gamitin yung anak mo as investment. Yung iba kasi ginagawa, papaaralin yung anak para yung anak mag-ahango sa kahirapan. Dapat matuto ka to build your investment na hindi sa anak mo nakasalalay. Okay? Alam nyo kung ano number 1 investment dapat? Ano po? Eternal. Punta ka sa Diyos. Hindi eternal garden, ha? Una, sundin mo yung paraan ng Diyos. Okay, iba-ibang pananaw ng tao dito. Mayroon titawag na yung tithes and offerings. Yes. Iba-ibang pananaw ng tao dito. Some they say hindi na yung kailangan, hindi nito kailangan. Pero sa akin, based on studies to sa mga history, people who give their tithes to God, they were somehow blessed financially. For example, si William Colgate, sila yung founder ng Mentholatum, yung JC Penney. Ang dami nilang mga experiences na talagang because of their faithfulness in giving their tithes and offerings to God, lalong umunlad yung kanilang from 10% to 100% of their income binibigay na nila sa Diyos. Kasi sobrang dami nilang naipon na pera that they can survive with kahit wala na silang income. Amazing, no? Kaya sa akin, ayoko namang alisin yan sa tao. Although sinasabi na, hindi naman na kailangan niya. Old Testament yan. Pero sa akin, as far as I studied it, the most logical and parang feeling ko for my personal style, accurate in terms of understanding yung tithes, talagang ibigay mo yung para sa Diyos. Kasi para siyang ninanakawan din pagka hindi mo binigay para sa Kanya. Kasi it is a test also of your confidence in God, na you're confident in the Lord, na He will provide you and teach you how to dispose His entrusted money. No? Kasi in-entrust lang yung money sa atin. Opo. Ayun. Okay. Matiwala lang tayo. Opo. Pero mga kuya, meron po akong tanong. Kuya Bong. Kasi ako po, wala naman akong talagang utang. Pero I realized na ang laki pala lang utang ko kasi ang dami kong atraso kay God. Paano naman yan mga kuya, pagdating sa utang na hindi natin kayang bayaran? Is there such a thing sa buhay natin na, like kunwari nagkasala ako, di ba? Paano yun, kuya? I mean, in the internal perspective po, mga kuya. Utang sa Panginoon Diyos. Ayun, alam ni kasalanan. Lahat naman papatawarin ng Diyos eh. Maliban lang yung kasalanan na ayaw mong tanggapin yung kapatawaran niya. Yan. So, yun yung sa palagi ko yun yung unforgivable sin. Kaya sa unforgivable, ayaw mong tanggapin eh. Pero lahat ng kasalanan napatawad na ng Diyos. May forgiveness is available already. Bayad na ni Jesus. Bayad na. So wala na po akong utang. Oo. Kay Lord wala. Kailan, alam mo, yung hindi ibig sabihin na bayad na yan, wala ka nang gagawin. Parang check yan eh. Parang check na binigay sa'yo. Hindi mapapasayo talaga yung pera hanggat hindi ka pupunta sa bangko, pipirma ka, gano'n. Meron ka pa ring part. Yan. Ang part mo yan, para matanggap mo ng kabuuan yung kapatawaran ng Diyos,
magsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan, at tanggapin mo yung kapatawaran niya. At sabi nga ni Jesus sa mga pinatawad niya, go and sin no more. So yun. Oh, thank you po mga kuya. Grabe, ang simple-simple po ng mga pinag-usapan natin, pero I'm sure po marami pong natutulungan tong mga payo ninyo mga. Meron ako pang isang importanteng ipapayo, no? Opo. Marami ang nababaon sa utang dahil sa mga naghahanap sila ng mga get rich quick ideas. Oh, yes. Lalo na yung mga ideas na, uy, kikita ka dito. Pagbigay ka na meron 10% na interest pag nag-invest ka dito. And at first, they will receive 10% interest. Ngayon, di magyayaya pa sila. Di sa'yo ngayon mag-invest, ibibigay mo sa kanila ngayon. Na do sa yan, malaking scam na kagad yon. Tingnan nyo kagad Kung 10% ibibigay niya sa iyo, yung nagme-manage ng business must at least earn mga 20% markup o 20% income. Neta, ikaw ba naman, kasi alangan naman ibigay niya sa'yo 10%, sa kanya maiiwan 5 lang, 2% lang, di ba? Obviously, kailangan at least 10% man lang sa akin. Anong negosyo yun para kumita ka ng 20% ng ganun-ganun lang? On a monthly basis, ha? Oh. Parang, na yung kagad? Hindi na kagad, kumbaga too good to be true na kagad. So marami, doon na ubabaon. Yung ipinag-ipunan nila, nawala ng isang iglap. Kasi hindi na magbabayad, hindi na magpapakita. Hahabulin ka ngayon ng mga nag-invest din sa'yo. Di wala kang ibabalik. Kawawa ka. Mababaon ka sa utang. Kaya mga mabibigat na dapat mong iwasan. Kasi ayaw din ng Lord yun yung mga get rich quick mga type na ayaw po ni Lord yun? Kasi ang gusto ng Lord yung dahan-dahan. Kasi sabi sa Proverbs 21 verse 5, steady plodding brings prosperity. Look at the words, hasty speculation brings poverty. Oh my. No? Binasa ko yan sa Living Bible. Parang sabi niya, yung steady na dahan-dahan, tuloy-tuloy, ayan, uundad ka dyan. Pero yung nag-speculate ka, nagmamadali ka, nag-speculate ka, yan maghihirap ka dyan. Magandang payo po yan, mga kuya. Diba? Tsaka yung mga taong dreaming instead of doing is foolishness. Mahiling mangarap. Hindi naman nagtatrabaho. Ayan. Alam niyo sino mga taong gano'n na gusto maging mayaman agad. Yung yung mga pumapasok sa mga get rich scheme, yung sinasabi ni Kuya Bong, ay ayan, yung mga Ponzi scheme. Yung pangalawa, yun yung mga taong pumapasok sa bisyo tulad ng pagsusugal. Kasi yun, yumaman agad yung mga gamblers. Wala pa akong kilalang gambler na talagang nanalo. Kasi sabi mo nga, nagtrabaho ko sa bangko. Naku, may mga kliyente kami noon na nagkakasino pagka-release ng utang nila. Ubus yan. Kilala ko ako, nakatira sa malaking bahay. Dahil sa sugal, naubos lahat. Nauwi nakitulog na lang siya sa bahay ng dati niyang driver. Hindi pa siya nag-asawa at anak niya. Lungkot naman po. Saka nakakatulog, Kuya Erwin, karamihan sa sugal, di ba? Parang muntik-muntikanan kang manalo. Yung mga gano'n. Kaya yung gusto mong bumawi, wala ko alam, babawi ako. Minsan, nanalo ka ng minsan, mas marami kang talo. Nauubos. Naalala ko yung indecent proposal, ganun yung kwento nila Di ba? Pero palabas na yun. Pero grabe yun, nanalo malaki, tapos naubos lang in overnight kasi nga, isip nila, palagi na silang mananalo. Pero kuya, may tanong po ako kasi point blank question po. Kasalanan po ba ang magsugal? Ayan. Kasi minsan nagiging recreation po natin yan Kasalanan po ba ang magsugal? Tada! Yung sugal, yung sinasabi mong sugal na mo, siguro yung mga katuwaan na mga meron kang mga nuts meron kang pili o kaya kasoy. Yan. Yun ang mga taya-taya ninyo. Okay lang yun. Mga okay 5, 25, piso-piso. Wala. Katuwaan, just to while the time away. Pero
naiinganyo yung pag-iisip na mukhang maganda ito. Pero wag ka lang papasok sa talagang sugal na malakihan. Ang sugal walang naidudulot na maganda. Sa tingin ko kasalanan yun. Kasi number one, pinapakita yung tunay na kalooban mo, which is greed. Greed yun eh. Greed is idolatry, sabi sa Bible. Masyado ka nakafocus sa mga material things. Tapos masyado ka nag-i-imagine ng bright future na hindi naman nasa fantasy world ka. At siguradong mauubos lahat ng mga yung kayamanan niyan, ari-arian. So, yung sugal properly defined, para sa akin, masama yun. Okay. Thank you po. Masama. Yes. Kasi maraming mga pilosopo sa ganyan na, bakit? Ang negosyo, sugal din yan Hindi. Pinag-aralan yan. Hindi naman yan papasok sa negosyo na hindi mo pinag-iisipan. Kaya may feasibility study yan. Kaya nga sinabi ko, sugal, properly defined. Kasi yes. hindi kasama sa yung negosyo, yung risk. Yung stocks, hindi rin kasama sa gambling. Hindi gambling yun. Hindi tulad yun ng casino. Ibahin mo yun. So parang yung, kunyari, sabihin, bakit yung mga kawal nung pinako si Jesus, pinagsugalan nila yung damit niya. Hindi sugal yun. Wala silang pinagkatuwaan. Hindi, tsaka wala silang tinaya dun. Hindi naman sa kanila yung damit na yun. Sa sugal may itataya ka. Mawawala. Ayan, salamat po mga kuya. Kaya mga kuya, paano po ba yan? Key takeaway na po tayo. Pero syempre po sa susunod, excited ako kasi gusto ko pong malaman kung paano tayo makakaahon sa utang. Katulad po ng mga kapatid natin na nabaon na ho sa 5-6. Yan, tatanong ko yun sa inyo mga kuya kung paano makaalis sa sumpa ng 5-6. Mga kuya. Kung yung height mo, okay lang. Wow. Anyway mga kuya, any key takeaways po for today? Sa akin, yung natututunan ko sa discussion natin, lalo yung mga sinasabi ni Kuya Bong, yung hindi masamang umutang, kaya lang kung umutang ka, bayaran mo. Yes. Sabi sa Bible, the wicked borrows and does not pay. Nako. Wow. Di ba? Yung mga masasama daw, naungutang, hindi nagbabayad. Yeah. Grabe, no? Bayad na po tayo, Pero meron ba akong utang sa'yo na hindi pa nababayaran? Kasi may sinabi din sa Bible na, no man, nothing, but love. Except but love. Hindi utang yun eh. Hindi, ipahin natin yun. Kasi yung doon, may ang sense doon, duty, obligasyon mo yun eh. Hindi mo naman hiniram yung pag-ibig eh. But nung naging Christian ka, may obligation ka to love other people. So hindi ibang klaseng utang yun, hindi material na utang. So huwag natin sabihin, sabi sa Bible, masama daw umutang. No man, nothing except love. Love, hindi ibig sabihin na huwag kang umutang. Oo. O kasi pag banking, utang yan eh. Tsaka in-endorse ni Jesus yung banking. Sabi niya, you should have left my money to the bankers. And so interest. Have interest. Galing po. Yes. Galing ni Jesus. Kuya Bong, kayo po. Ako, ang importante sa akin, ganito, no? Sa buhay, kailangan makita natin yung kasiyahan natin sa Diyos. Kasi without contentment, for sure, we will always be trapped sa debt. Yung debt trap na mahuhulog tayo dyan. And for us to experience yung contentment, gusto ko yung sinabi ni Augustine, your soul will never find rest until it finds rest in God. So kaya minsan, pilit nating pinupunan ng ating puso. Sabi naman ni Blaise Pascal, we have a God-shaped vacuum. Obviously, kung may God-shaped vacuum ka, only God can fill that up. Kaya kung yan ay laging kulang, laging hungkag, lagi kang naghahanap ng something that will satisfy you. And it will bring you somehow sa pagkakabaon sa utang. But meron akong magandang balita sa iyo. God is very much willing to fill that gap. Yung gap na yan,
He is able. At pag yan nag-overflow at ikay naging kontento, magugulat ka, madi yung paggamit mo ng pera, mamamanage mo properly because you find your joy in God. At ang hangad ng Diyos is for us to have an abundant life, meaning yung ating buhay ay maging makabuluhan. Hindi yung nabubuhay na lamang para magbayad ng utang. At yung pinakamagandang balita, yung pinakamalaki nating utang, which is eternal debt, nako, binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan na ipako sa krus, ang kanyang dugo'y dumanak, at siya'y nabuhay magmuli just to tell us, bayad na utang mo. Kumbaga, ayos na tayo sa Diyos. Kaya ang utang natin ay sa Diyos, kaya naman, binayaran na yun ni Jesus. Kaya naman, itong ating kalayaan. Kaya from there, let's start living for Jesus. And there you will find yung life na meaningful. Amen and amen. Thank you po mga kuya. At syempre po sa ating mga nanonood, maraming salamat po at lagi po kayo nandyan. Kaya po mga kapatid, ito pong sinasabi po ng ating pamilya, umaraw, umulan, bumagyo, kung kailangan niyo po ng payo, huwag lang po kayo uutang sa mga kuya. Kung kailangan niyo po ng payo, andito po ang payo kapatid. Ayun, may payo. See you po next week. God bless. God bless.